retired Colonel Ariel Querubin. At dahil nabanggit po ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa, hingin po natin ang kanyang komento sa sinabi ni Ginoong Casino. Since nabanggit ang pangalan ko, I just would like to react that the ICC is not all about justice. ICC is about control. They are not after justice, they are about controlling all the member nations of the ICC. Bakit? Nakita ko ito sa kaso natin sa Pilipinas. Kung saan, kahit na maganda yung pinalabas ng ating abogado sa Pilipinas, nasagot. Okay. Sorry po. It's all the time we have. Sa Kamara, may panukalang nagsusulong sa mandatory random drug testing sa lahat ng elected at appointed government officials. Pero inalmahan ito ng ilang mambabatas dahil labag daw ito sa konstitusyon, lalo't hindi ito kasama sa qualification sa mga tumatakbong kandidato. Ang tanong ng bayan, sinusuportahan mo ba o hindi ang panukalang do? Ayon sa Quadcom ng Kamara, may sapat na basihan para kasuhan si dating Pangulong Duterte dahil sa di manoy crimes against humanity sa kanyang drug war. Pero sabi ng kanyang mga kaalyado, politically motivated ang rekomendasyon ng Quadcom. Ang tanong ng bayan, dapat bang sampahan ng kaso si dating Pangulong Duterte o hindi? Para sa lahat ng mga kandidato, itaas na po ninyo ang inyong mga boto, yes or no. At ang mga sasalang para pagdebatihan ang isyong ito, si Representative Castro na pabor sa panukala. Conditional naman ang tugon ni Senator De La Rosa. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at long overdue na ito. Pati yung mga kasapakat niya at nag-utos sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating mga mamamayan. Sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin siguro. Senator De La Rosa? Ang sagot ko dyan is conditional, no? Hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes in the sense na nobody is above the law. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Caps. Kaya po, after 3 years na tapusan sa pag-ulo, walang kaso. Meron ho naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin at nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Senator Bato ay dapat kasuhan. Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun na ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Eh sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. No? At ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So kung sino mang mga teachers gagawin yon, no, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso.
Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong risk yun na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya ang mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang risk yun nangyari doon. In fact, konbiktado ang sa kaso eh. There was no rescue. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Ito mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga lumad. Dahil alam naman natin, kulang talaga no, sa serbisyong pang-edukasyon ang mga lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang at sinisisi ang gobyerno ng Duterte. Maraming salamat po kay Representative Castro at kay Senator De La Rosa. At yan po ang ating debate round. Mainit na ang diskusyon, pero warm up pa lang po yan. Ngayon, Magandang gabi sa inyong lahat. Noong January 2023, umabot sa 8.7% ang inflation, pinakamataas sa loob ng 14 na taon. Ano ang pagkakaintindi ninyo sa mga naging sanhi ng biglang pag-arangkada ng mga presyo sa mga nakalipas na taon? At ano sa tingin ninyo ang pinakamagandang solusyon sa mga epekto ng inflation? Yun po bang ayuda na ngayon ay laganap sa iba't ibang panig ng bansa, ito ba ay sustainable or hindi sustainable na solusyon sa inflation? una pong sasagot si Senator De La Rosa. Meron po kayong 30 seconds. Ang aking nakikitang solusyon dyan sa inflation ay palakasin natin ang ating production sa sektor ng agrikultura para makamit natin ang food security kung saan bababa ang presyo ng pangunahing bilihin. Higpitan rin natin yung ating palakasin natin ang crackdown against sa mga smugglers at hoarders na sila nagmamanipula sa presyo sa merkado. At yung pagbibigay po ng AKAP ay nakakatulong yan sa... Commissioner Mendoza, you have 15 seconds to react po sa sinabi ni Senator De La Rosa. Pwede rin nating tingnan actually yung production at saka yung supply, at saka yung demand and consumption. But in reaction to Senator Bato, hindi ako naniniwala na yung AKAP ay nakakatulong. Kasi yung AKAP, the way it is being implemented, ay masasabi nating... Ang ibig sabihin ko pong AKAP ay nakakatulong in the sense that money will flow inside the economy. Kaya kung may pera, may yung purchasing power ng isang Pilipino ay tataas po yung kanyang purchasing power. So, hindi po siya mahirapan. Kaya, yun po. Pero kung sabihin natin na pangmatagalang solusyon, hindi po yan ang solusyon. Immediate solution lang po. Sunod po namang sasagot sa tanong ni Professor Punong Bayan on inflation, si Commissioner Mendoza. Tingnan po natin yung production. Nabibigyan po ba natin ng tamang support ang ating mga farmers? Meron po ba silang access sa mababang credit? What about the farm inputs? Kumusta po yung farm infrastructure? Ang ating mga kalsada, bako-bako, hirap-hirap. Ang mahal